Oh, paano mo napasa yung Berlitz? Siyempre, nagdasal lang ako. Dasal? Ayun, hi mga ka-epas. Sama ko si Fred. At ito nga, magbibigay tayo ng tips para din sa mga kukuha ng Berlitz. Kasi pag nag-apply ka ngayon sa BPO o call center, kadalasan mayroong Bersat. Pero yung pinaka, yun nga, medyo mahirap o mas mahirap sa Bersat is Berlitz. Berlitz, ano nga ba yung Berlitz? Isa yung exam na kukunin mo bago ka makakuha ng JO sa isang BPO company. Ito ay nagtatagal ng 10 to 15 minutes yung maximum nun eh. Depende naman din sa'yo kung gaano mo siya katagal gagawin. Meron yung dalawang klase. Yung isa ay one-on-one interview dun sa pinaka-facilitator, kaso lang hindi na nila ginagawa yan kasi ngayon, tulad ngayon may COVID, kaya hindi na nila gagawin yan. Dito tayo sa may virtual Berlitz, or gagawin mo gamit yung PC at meron kang headset. At yan, kita nyo, yung process niya, meron tayong sample dito. Itong sample na ito, ganito usually yung itsura, pero depende kasi yung iba-iba yung itsura ng pinaka style na ito, magkakaiba. Ito, makita nyo, meron dyang question, meron dyang 30 seconds na timer, at merong isang dito, yung pinaka 60 seconds na timer. Itong 60 seconds timer na ito ay nag-iiba. Pinaka maximum nito minsan is 2 minutes yan. Yung pinaka depende yan sa question. O for example, itong question natin, makita nyo. Ayan, di ba? Okay. Yung question na yan, wala pa yan. Pag lumabas yan, babasahin mo siya. Tapos meron kang 30 seconds para mag-isip kung anong isasagot mo dito sa question na lumabas dito sa box na to. At yan na. At may makikita nyo itong square na to at yung red na bilog na yan. Ayan na i-record tsaka yung stop button. Habang tumatakbo yung 30 seconds, pwede mo siyang i-record na kagad kung naisip mo na kagad yung sagot, or pwede mo naman tapusin din yung 30 seconds para makaisip ka na mas marami pang sagot, makompleta mo yung inyong gagamitin na sagot, pwede yon. Pero ang tip ko lang mga kaepas, huwag yung pipindutin tong stop button. Maximize mo yung 60 seconds or yung pinaka oras na ibibigay sa'yo para magsalita. Kasi pag pinindot mo tong stop button na to, parang pinindot mo na yung game over, no? Parang tinapos mo na kagad yung sarili mo dyan. Kaya kung ano man yung lumabas na, kung ilang minuto man yung lumabas dito, sagarin mo, i-maximize mo. Kasi kung di mo siya sinagad, yari ka dyan. Automatic, bagsak ka. At saka ito sa taas pala, meron tayong voice quality. It should be color green. Kasi pagka red yan, patay ka dyan, di ka maririnig. Lalo kang babagsak. Kaya kailangan yellow yan, kundi green. Siguraduhin mo lang ganun yung kulay para naririnig ka ng mic or maririnig ka ng nasa kabilang linya. Yan, yung tip nga natin sa pakikita ko sa inyo, yung mga aking ka-team, bibigay sila ng mga tip. Yan, panoodin nyo. Check natin kung ano yung mga bibigay nilang tip para dun sa Berlitz. Hi! So for those, ang topic ngayon is about some tips regarding Berlitz. So for Berlitz, one tip is that you need to have thought organization. You have the focus and also the fluency, comprehension, and reading. These are the tips at kailangan magkaroon kayo or i-practice nyo in order for you to pass on Berlitz. So if you have question or you were asked something, you have to focus on the question itself, and kailangan i-understand nyo kung ano talaga yung tinatanong sa inyo in order for you to get the right answer. One thing you need to consider is you need to have your fluency, practically express your opinion regarding a certain scenario or question that will be given. You just need to answer the question in a minute, continuously speak. Okay, you need to refrain from giving dead airs. So the main reason is just for you to be able to talk for you to be able to maximize your time.
Tuloy-tuloy lang. Tapos ako kasi kaya ako nakabasa. Kahit walang sense yung pinagsasabi ko, go lang ako ng go. Comprehension, reasoning. Then, right after, if you got the situation, think of a topic. And then categories. And then think of a subcategories. Right after the subcategories, explain, give examples, closing, and then, expound pala muna, then closing. And then closing should be the last 10 seconds of the 2 minutes or 1 minute of the Berlitz, depending on the situation. Then, right after, if ever that you'll be having generic situation, you can expound, close, and then expound ulit. Tapos, depende talaga sa situation. May situation kasi na open-ended, may situation na close-ended, answerable by yes or no. Pero you still have to do an explanation. Pero it's up to you. You can create a subtopic na lang and then expound mo lang yun. To turn around, iikutin mo lang yung topic para hindi ka na mag-open. Tsaka you call that, magbabody. So, ikutin mo na lang yung topic and then right after, closing. Tapos, huwag ka na mag-subcategory, end mo na. Yun. And then, 10 seconds of the last 10 seconds of your time para may pasok yung Berlitz. Ulit-ulit ko lang yung tanong. Ganun yun para makapasa. Tapos bilisan mo, tapos wag kang mauutal. Piece of advice sa mga tao magtitake ng Berlitz. All you have to do is limit your fillers and also the pauses and be confident in yourself. Sa akin naman, ang ginawa ko, binasa ko yung inintindi ko yung tanong, pero hindi naman kailangan para sa akin eksaktong yung sagot mo na kumbaga naaayon ng todo rin sa pinaka-question. Basta ang kailangan mo lang, yun nga, huwag kang mauutal, no dead air, at yun, wag mong uulitin yung words mo o yung pinaka-phrases ba, tama? Yeah. Basahin mo yung tanong Basta yung tanong yun. sa matalinong paraan. Ayan, thank you. Sa totoo lang, ang hirap po. Kaya sa mga nagbabalak dyan na pumasok ng BPO companies, I know it will be hard for you, but then, kaya mo yan. Right?